Sa isang tahimik na baryo na nakatago sa pagitan ng mga burol at malalawak na palayan, naninirahan si Victor Salcedo. Isang lalaking hindi kailanman napansin, hindi kailanman hinangaan, at tila isinilang upang maging anino sa likod ng liwanag ng iba. Ang baryo ng San Isidro ay kilala sa payapang pamumuhay, kung saan ang bawat umaga ay sinasalubong ng huni ng mga ibon at ang bawat gabi ay niyayakap ng malamig na simoy ng hangin na nagmumula sa kabundukan. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon, may mga lihim na matagal nang nakabaon sa lupa, naghihintay lamang ng tamang sandali upang muling magising. Si Victor ay 27 taong gulang, payat ang pangangatawan, at may mga matang tila laging nagdadalawang isip sa sarili niyang halaga. Siya ay nagtatrabaho bilang tagapag-alaga ng lumang tindahan ng mga halamang gamot na iniwan ng kanyang lola. Ang tindahang iyon ay matatagpuan sa dulo ng baryo, malapit sa kakahuyan kung saan ang liwanag ng araw ay nahihirapang pumasok dahil sa kakapalan ng mga puno. Mula pagkabata, si Victor ay lumaki sa piling ng kanyang lola na si Aling Iska, isang babaeng kinatatakutan at iginagalang ng mga taga-baryo. Kilala si Aling Iska bilang isang albularyo, isang manggagamot na gumagamit ng mga halamang gamot at sinaunang kaalaman upang gamutin ang mga karamdaman na hindi kayang lunasan ng modernong medisina. Maraming beses nang may lumapit sa kanya upang humingi ng tulong at marami rin ang naniniwala na hindi lamang simpleng panggagamot ang kanyang ginagawa. Ngunit sa kabila ng kanyang kaalaman, hindi kailanman itinuro ni Aling Iska kay Victor ang lahat ng kanyang nalalaman. Madalas niyang sabihin na ang ilang kaalaman ay hindi dapat basta-basta ipinapasa, lalo na kung ang puso ng tatanggap ay hindi pa handang harapin ang mga kapalit nito. Lumipas ang mga taon, amon at isang gabi ng tagulan, tuluyang pumanaw si Aling Iska. Naiwan si Victor na mag-isa kasama ang lumang tindahan, ang mga tuyong dahon na nakasabit sa kisame, at ang katahimikan na tila mas mabigat kaysa dati. Sa mga sumunod na linggo, ipinagpatuloy ni Victor ang pamumuhay na nakasanayan. Tuwing umaga, binubuksan niya ang tindahan, nililinis ang alikabok sa mga estante at inaayos ang mga botelyang naglalaman ng iba't ibang uri ng halamang gamot. Ngunit kakaunti na lamang ang bumibisita. Unti-unting nakalimutan ng baryo ang tindahan ni Aling Iska. At tulad ng tindahan, tila nakalimutan na rin si Victor. May isang babae sa baryo na matagal ng lihim na minamahal ni Victor. Siya si Elena, ang guro sa paaralan, kilala sa kanyang kagandahan at kabaitan. Ang kanyang mga mata ay tila may sariling liwanag, at ang kanyang ngiti ay kayang magbigay buhay kahit sa pinakamadilim na araw. Ngunit si Elena ay hindi kailanman tumingin kay Victor nang higit pa sa isang karaniwang kakilala. Maraming beses nang sinubukan ni Victor na kausapin siya, ngunit sa tuwing lalapit siya, nawawala ang kanyang lakas ng loob. Ang kanyang mga salita ay nananatiling nakakulong sa kanyang dibdib, at ang kanyang puso ay patuloy na nasasaktan sa katahimikan. Isang hapon habang naglilinis si Victor ng lumang cabinet sa likod ng tindahan, may napansin siyang kakaiba. Sa likod ng mga lumang kahon at tela, may isang maliit na kahong kahoy na hindi niya kailanman nakita noon. Ang kahon ay madilim ang kulay at may mga ukit na hindi niya maunawaan. Maingat niya itong binuksan at sa loob ay nakita niya ang isang maliit na botelyang salamin na naglalaman ng likidong kulay ginto. Sa ilalim ng botelya, may isang pirasong papel na tila isinulat ng kanyang lola. Dahan-dahan niya itong binasa. Ang gayumang ito ay hindi laruan. Ito ay hindi para sa mahihina ang loob. Ang sino mang gumamit nito ay magkakaroon ng kapangyarihang paibigin ang kahit sinong nanaisin. Ngunit tandaan mo, Apo, ang bawat puso na iyong kukunin ay may kapalit. At ang bawat pag-ibig na hindi isinilang ng kusa ay may dalang sumpa. Napalunok si Victor habang hawak ang botelya. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Hindi niya lubos maisip kung totoo ang kanyang nabasa. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isip, may isang bahagi sa kanya na gustong maniwala. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, may hawak siyang bagay na maaaring magbago ng kanyang kapalaran. Sa gabing iyon, hindi nakatulog si Victor. Paulit-ulit niyang iniisip ang botelya, ang mga salita ng kanyang lola at ang mukha ni Elena. Sa
Sa labas, ang hangin ay dahan-dahang humahaplos sa mga dahon ng puno, tila may ibinubulong na lihim sa dilim. At sa loob ng lumang tindahan, sa ilalim ng mahinang liwanag na lampara, si Victor ay nakaupo. Hawak ang mahiwagang gayuma at nakaharap sa isang desisyong maaaring magbago ng kanyang buhay magpakailanman. Ang umaga ay dumating ng tila mas mabigat kaysa karaniwan. Ang liwanag ng araw ay pumasok sa bintana ng lumang tindahan, ngunit hindi nito kayang pag-aani ng bigat na nararamdaman ni Victor. Magdamag siyang hindi nakatulog, paulit-ulit na iniisip ang botelyang salamin na nasa ibabaw ng kanyang mesa. Nakaupo siya sa harap nito, tahimik na nakatitig sa gintong likido na tila may sariling buhay. Sa bawat galaw ng liwanag, ang likido ay kumikislap, para bang may lihim na gustong ipakita ngunit nag-aatubiling ibunyag. Ang mga salita ng kanyang lola ay patuloy na umuukit sa kanyang isipan. Ang bawat puso na iyong kukunin ay may kapalit. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin noon. Hindi niya alam kung anong kapalit ang hinihingi ng gayuma. Ngunit sa kanyang dibdib, naroon ang isang matagal ng pananabik, ang maramdaman na mahalaga siya sa paningin ng iba, ang maramdaman na may isang pusong pipili sa kanya nang hindi siya kailangang magsumamo. Sa loob ng maraming taon, nasanay si Victor sa katahimikan. Nasanay siyang maging tagamasid, hindi kailanman naging bahagi ng sentro ng anumang kwento. Nakita niya kung paano tinitingnan ng iba si Elena, ang paghanga, ang pagnanais, ang paggalang. At sa bawat pagkakataon, naramdaman niya ang kanyang sarili na lalong lumiliit. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Sa labas, nakita niya si Elena na naglalakad sa daan, may hawak na mga aklat at may mahinahong ekspresyon sa mukha. Ang kanyang buhok ay hinahaplos ng hangin at ang kanyang mga hakbang ay puno ng layunin. Napahawak si Victor sa botelya. Hindi niya napansing naglalakad na siya palabas ng tindahan. Ang kanyang mga paa ay tila may sariling kagustuhan, dinadala siya palapit sa kalsada kung saan dadaan si Elena. Ngunit nang makita niyang papalapit na ito, biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ang kanyang lalamunan ay natuyo at ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Tumigil siya. Hindi pa siya handa. Hindi pa ngayon. Muli siyang bumalik sa loob ng tindahan, dala ang bigat ng kanyang pag-aalinlangan. Lumipas ang buong araw na hindi niya ginagalaw ang botelya. Sinubukan niyang abalahin ang sarili sa paglilinis at pag-aayos, ngunit ang kanyang isipan ay patuloy na bumabalik sa isang bagay. Kinagabihan, habang ang baryo ay unti-unting nilalamon ng dilim, may isang ideya na pumasok sa kanyang isip. Hindi niya kailangang gamitin agad ang gayuma kay Elena. Maaari niya itong subukan muna sa iba. Hindi upang manakit, hindi upang manamantala, kundi upang malaman kung totoo nga ba ang kapangyarihan nito. Kinabukasan, nagtungo si Victor sa palengke ng baryo. Doon, nakita niya si Lina, ang anak ng tindera ng gulay. Si Lina ay isang simpleng dalaga, tahimik at hindi pala salita. Kilala siya sa pagiging mahiyain at madalas ay nakatingin lamang sa lupa habang nag-aayos ng paninda. Lumapit si Victor sa pwesto nito, dala ang isang maliit na supot ng tsaa na kanyang inihanda. Ang tsaa ay may halong isang patak ng gayuma. Isang patak lamang. Iniabot niya ito kay Lina, sinasabing ito ay isang bagong timpla na maaaring makatulong sa pagod. Nagpasalamat si Lina at tinanggap ang tiyesa. Ang sandali ay tila tumigil. Ang hangin ay naging mabigat. Si Victor ay naghintay. Tumipas ang ilang segundo. Pagkatapos ay ilang minuto. Walang nangyari. Naramdaman ni Victor ang unti-unting pagbagsak ng kanyang pag-asa. Marahil ay isa lamang itong lumang alamat. Marahil ay wala itong kapangyarihan. Ngunit bago pa siya tuluyang mawala ng pag-asa, may napansin siya. Si Lina, na kanina lamang ay tahimik at abala sa pag-aayos, ay biglang napatingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay tila may kakaibang liwanag. At sa unang pagkakataon, ngumiti siya kay Victor, isang ngiting hindi pa niya kailanman nakita noon. Hindi ito ang karaniwang ngiti ng pasasalamat. Meron itong lalim. Meron itong init. Meron itong kahulugan na hindi niya maipaliwanag. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Victor ang pagbabago. Madalas nang hanapin ni Lina ang kanyang presensya. Madalas itong magtanong ng mga bagay na dati ay hindi nito ginagawa. At sa tuwing sila ay magkalapit,
May kasa ice nasts. May kakaibang tensyon sa hangin. Isang tensyon na tila nabuo mula sa wala. Unti-unting naniwala si Victor. Ang gayuma ay totoo. At sa kanyang mga kamay, hawak niya ang kapangyarihang kayang baguhin ang damdamin ng iba. Ngunit kasabay ng paniniwalang iyon, may isang bagay na unti-unting nagising sa kanyang loob. Isang bahagi ng kanyang pagkatao na matagal nang natutulog. Isang bahagi na ngayon ay natutong magnasa. At sa unang pagkakataon, si Victor ay hindi na lamang isang anino. Ang mga sumunod na araw ay naging kakaiba para kay Victor. Ang mundo na dati niyang kinagagalawan ay tila unti-unting nagbago. Hindi dahil nag-iba ang baryo, kundi dahil nag-iba ang paraan ng pagtingin sa kanya ng mga taong naroon. Si Lina ang unang naging patunay. Dati, siya ay isa lamang karaniwang mukha sa palengke. Isang taong naroon, ngunit hindi kailanman tunay na napansin. Ngunit ngayon, sa tuwing makikita siya ni Lina, ang kanyang mga mata ay agad na lumiliwanag. Ang kanyang mga kilos ay nagiging maingat at ang kanyang tinig ay nagiging mas banayad kapag kausap si Victor. Hindi ito ilusyon. Hindi ito pagkakataon. Ito ay epekto ng gayuma. Sa bawat ngiti na ibinibigay ni Lina, nararamdaman ni Victor ang kakaibang init sa kanyang dibdib. Hindi ito ang uri ng init na nagmumula sa pagmamahal. Ito ay init ng kapangyarihan. Ang kaalaman na kaya niyang baguhin ang nararamdaman ng ibang tao. At ang kapangyarihang iyon ay nakalalasing. Sa una, sinubukan niyang kumbinsin ang sarili na wala siyang ginagawang masama. Hindi naman niya sinasaktan si Lina. Hindi naman niya ito pinipilit. Ang ginawa niya ay isang patak lamang. Isang maliit na tulong upang buksan ang isang pusong maaaring sarado lamang dahil sa pagkakataon. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isip, alam niyang hindi iyon ang buong katotohanan. May isang hapon na dumalaw si Lina sa tindahan ni Victor. May dala itong mga sariwang gulay at inilapag iyon sa mesa ng may maingat na kilos. Hindi siya nagsalita agad. Tumayo lamang siya roon, tila naghihintay. Napansin ni Victor ang paraan ng kanyang paghinga. Bahagyang mabagal, tila may nais sabihin ngunit hindi malaman kung paano sisimulan. Sa huli, si Lina ang unang nagsalita. Sinabi niyang gusto lamang niyang makita si Victor. Ang mga simpleng salitang iyon ay tila may dalang bigat na hindi maipaliwanag. Sa buong buhay ni Victor, wala pang nagsabi sa kanya ng ganon. Walang taong kusang lumapit upang hanapin siya. Walang taong nagsabing mahalaga ang kanyang presensya. At sa sandaling iyon, naramdaman niya ang kakaibang halo ng tuwa at pangamba. Wow, masay bay, ay tamakin ni Neriko ba? Tuwon dahil sa wakas ay naramdaman niyang siya ay pinipili. Pangamba dahil alam niyang ang damdaming iyon ay hindi isinilang ng kusa. Sa gabing iyon muli niyang kinuha ang botelyang salamin. Ang gintong likido ay tila mas maliwanag kaysa dati. Tahimik siyang nakaupo, pinagmamasdan ang sarili niyang refleksyon sa salamin ng botelya. Hindi na siya ang dating Victor. Mayroon ng pagbabago sa kanyang mga mata, isang kumpiyansa na hindi pa niya kailanman nakita noon. Ngunit kasabay ng kumpiyansang iyon, may isang bagay na unti-unting nawawala. Ang kanyang pag-aalinlangan, ang kanyang takot, at ang kanyang konsensya. Sa mga sumunod na linggo, mas naging madalas ang paggamit niya ng gayuma. Hindi lamang kay Lina. May mga pagkakataon na ginagamit niya ito sa mga simpleng paraan. Isang patak sa tsa, isang patak sa tubig, isang patak sa anumang maaaring inumin ng taong kanyang pinipili. At sa bawat pagkakataon, pareho ang resulta. Ang mga mata na dati walang interes ay napupuno ng paghanga. Ang mga tinig na dati malamig ay nagiging mainit. Ang mga pusong dati malayo ay unti-unting lumalapit. Ang baryo ng San Isidro ay nagsimulang magbago ang pagtingin kay Victor. Hindi na siya ang tahimik na lalaking nakatago sa likod ng lumang tindahan. Nasiwin siya ay napapansin. Ngayon siya ay hinahanap. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, may isang pusong nananatiling malayo. Si Elena. Sa tuwing nakikita siya ni Victor, ang kanyang dibdib ay muling pinupuno ng matagal ng pananabik. Ngunit ngayon, hindi na iyon ang pananabik ng isang lalaking walang magawa. Ngayon, ito ay pananabik ng isang lalaking may hawak na kapangyarihan. May isang hapon na nakita niya si Elena na nakaupo sa ilalim ng punong mangga malapit sa paaralan. Siya ay nagbabasa, tahimik at payapa, tila hiwalay sa ingay ng mundo.
Huminto si Victor sa di kalayuan. Sa kanyang bulsa, naroon ang maliit na botelya. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humawak dito. Isang patak lamang. Isang patak at ang lahat ng kanyang pinapangarap ay maaaring maging totoo. Isang patak at ang pusong matagal na niyang inaasam ay maaaring maging kanya. Ngunit habang nakatingin siya kay Elena, may isang alaala na muling bumalik sa kanyang isip. Ang boses ng kanyang lola. Ang bawat pag-ibig na hindi sinilang ng kusa ay may dalang sumpa. Hindi niya alam kung ano ang sumpang iyon. Ngunit sa sandaling iyon, hindi iyon ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang katotohanan sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi na siya walang magawa. Si Victor ay may kapangyarihan na. And ang kapangyarihang iyon ay nagsisimula pa lamang magpakita ng tunay nitong anyo. Ang mga araw ay naging mas maliwanag para kay Victor, ngunit hindi dahil nagbago ang araw o ang baryo. Nagbago ang paraan ng pagtingin sa kanya ng mundo. Ang dating mga taong hindi siya pinapansin ay ngayon ay nagbibigay na ng ngiti. Ang dating mga boses na lumalagpas lamang sa kanya ay ngayon ay humihinto upang siya ay kausapin. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may isang presensya na nananatiling hindi naaabot. Si Elena. Siya ang dahilan kung bakit unang nag-alab ang pagnanais sa dibdib ni Victor. Siya ang mukha na paulit-ulit niyang nakikita sa kanyang isipan sa tuwing hinahawakan niya ang botelya. Siya ang simbolo ng lahat ng bagay na hindi niya kailanman naging kanya. At ngayon, siya rin ang naging sukatan ng kanyang tapang. Sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging malinaw kay Victor na ang gayuma ay hindi lamang isang bagay na natagpuan niya. Ito ay isang susi sa mga pintuang matagal nang sarado para sa kanya. Ngunit ang pintuang iyon, ang pusong iyon ay hindi basta-basta. Si Elena ay hindi tulad ng iba. May isang uri ng katahimikan sa kanya na hindi madaling maabot. Ang kanyang mga mata ay hindi basta-basta nagpapakita ng damdamin at ang kanyang ngiti ay tila nakalaan lamang sa mga sandaling tunay na karapat-dapat. Maraming beses nang napadaan si Victor sa paaralan kung saan nagtuturo si Elena. Hindi upang gambalain siya, kundi upang pagmasdan lamang siya mula sa malayo. Sa bawat galaw ni Elena, may isang uri ng kagandahang hindi niya maipaliwanag. Ngunit ngayon, iba na ang nararamdaman ni Victor. Hindi na siya basta-bastang tagamasid. May isang hapon, nagpasya siyang lumapit. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal, ngunit buo ang loob. Ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang bulsa, at sa loob nito ay naroon ang botelya, ang tahimik na saksi sa kanyang desisyon. Nakaupo si Elena sa ilalim ng punong mangga tulad ng madalas nitong ginagawa. May hawak siyang aklat at ang kanyang buhok ay bahagyang gumagalaw sa hangin. Tumigil si Victor sa harap niya. Sa unang pagkakataon, si Elena ang unang tumingin. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. May isang sandaling tila huminto ang oras. Pagkatapos, ngumiti si Elena, isang simpleng ngiti ng pagkilala. Hindi iyon ang ngiti ng paghanga. Hindi iyon ang ngiti ng pagnanais. Ito ay ngiti ng isang taong nakakakita lamang sa kanya bilang bahagi ng kapaligiran. At iyon ang katotohanang matagal ng kinatatakutan ni Victor. Binati siya ni Elena at ang kanyang tinig ay tulad ng dati, magalang ngunit may distansya. Sinubukan ni Victor na magsalita at sa pagkakataong iyon, hindi siya umatras. May dala siyang maliit na supot ng pinatuyong bulaklak, isang uri ng halamang kilala sa pagbibigay ng katahimikan sa isipan. Sinabi niyang maaari itong makatulong sa pagod. Tinanggap iyon ni Elena nang may pasasalamat. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumikit sa kamay ni Victor. Isang simpleng sandali. Ngunit para kay Victor, ito ay sapat upang muling magising ang kanyang pagnanais. Habang naglalakad palayo, naramdaman niya ang botelya sa kanyang bulsa. Mabigat. Tila may sariling bigat na hindi lamang pisikal. Sa gabing iyon muli siyang naupo sa loob ng tindahan. Ang lampara ay nagbibigay ng mahinang liwanag at ang mga anino ay gumagalaw sa mga dingding. Inilabas niya ang botelya. Ang gintong likido ay tila mas malinaw kaysa dati. Alam niya kung ano ang kaya nitong gawin. Alam niya kung paano nito mababago ang lahat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nagmamadali. Hindi ito tulad ng dati. Hindi ito simpleng pagsubok. Ito ang sandaling matagal niyang hinihintay.
Ito ang sandaling maaaring magbago ng kanyang kapalaran. Sa kanyang isip, nagsimula siyang magplano. Hindi niya nais na maging halata. Hindi niya nais na madungisan ang imahe ni Elena sa sarili niyang mga mata. Nais niyang maging maingat. Nais niyang maging perpekto. Sa mga sumunod na araw, mas naging madalas ang kanilang pagkikita. Hindi dahil hinahanap siya ni Elena, kundi dahil sinisiguro ni Victor na naroon siya sa mga lugar kung saan ito dadaan. Unti-unti, nagsimula silang magpalitan ng mga salita. Mga simpleng usapan. Mga tanong tungkol sa araw. Mga sandaling dati ay hindi kailanman nangyari. At sa bawat sandaling iyon, nararamdaman ni Victor ang paglapit sa kanyang mithiin. Ngunit alam niyang ang mga sandaling iyon ay hindi sapat. Hindi pa iyon ang hinahanap niya. Hindi pa iyon ang pag-ibig na nais niyang angkinin. Isang gabi, habang hawak niya ang botelya, dumating ang sandali ng kanyang desisyon. Hindi na siya uurong. Hindi na siya maghihintay. Ang mahiwagang gayuma ay hindi lamang isang tukso. Ito ay isang pagkakataon. And si Victor, sa kauna-unahang pagkakataon ay handa nang kunin ang lahat ng kaya nitong ibigay. Ang desisyon ay hindi dumating ng biglaan. Ito ay nabuo sa loob ng maraming gabi ng katahimikan sa pagitan ng mga sandaling pinagmamasdan ni Victor ang botelya at sa pagitan ng mga sandaling pinagmamasdan niya si Elena mula sa malayo. Ang pagnanais ay hindi na bago sa kanya. Matagal na itong naninirahan sa kanyang dibdib, tahimik ngunit matatag. Ngunit ngayon, ito ay may kasama ng kakayahan, isang kakayahang kayang baguhin ang kapalaran ng dalawang puso. Sa mga nakaraang araw napansin ni Victor ang ilang pagbabago. Mas madalas na siyang kinakausap ni Elena. Hindi ito mahaba, hindi ito malalim, ngunit ito ay higit pa kaysa dati. May mga sandaling nagtatanong ito tungkol sa kanyang tindahan, tungkol sa mga halamang kanyang inaalagaan, at kung minsan, tungkol sa kanyang lola. Sa bawat tanong, may kakaibang init na nararamdaman si Victor. Ngunit alam niyang ang init na iyon ay hindi pa sapat. Hindi pa iyon ang apoy na nais niyang makita sa mga mata ni Elena. Isang umaga, ang baryo ay nabalot ng manipis na hamog. Ang mga dahon ay basa ng hamog at ang hangin ay malamig at payapa. Ito ang uri ng umaga na tila may dalang pangako ng pagbabago. Maaga pa lamang bumisita si Elena sa kanyang tindahan. Ito ang unang pagkakataon na kusang pumasok si Elena sa lugar na matagal nang naging mundo ni Victor. Ang tunog ng maliit na kampana sa pintuan ay tila mas malinaw kaysa dati. Napatigil si Victor. Hindi siya agad nakapagsalita. Si Elena ay nakatayo sa harap niya, may dalang ngiti na hindi niya mabasa. Sinabi nitong nais lamang niyang bumili ng halamang makatutulong sa pagtulog. Marami raw siyang iniisip nitong mga nakaraang araw at hirap siyang makahanap ng pahinga. Tahimik na tumango si Victor. Ito na ang sandali. Habang nakatalikod si Elena, abala sa pagtingin sa mga nakasabit na halamang gamot, dahan-dahang inilabas ni Victor ang botelya. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng kanyang gagawin. Kumuha siya ng isang maliit na tasa at naghanda ng tsaa mula sa mga halamang pampakalma. Sa loob ng singaw ng mainit na tubig, maingat niyang inilapit ang botelya. Isang patak. Isang maliit, halos hindi mapansing patak ng gintong likido ang nahulog sa tsaa. Agad niyang itinago ang botelya. Ang kanyang puso ay malakas na tumitibok, tila nais lumabas sa kanyang dibdib. Lumapit siya kay Elena at iniabot ang tasa. Tinanggap iyon ni Elena ng may pasasalamat. Ang kanilang mga mata ay muling nagtagpo. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Victor ang kakaibang paghinto ng mundo. Uminom si Elena. Isang lagok. 2, 3, at pagkatapos ibinaba nito ang tasa. Lumipas ang ilang segundo. Walang nagsalita. Walang gumalaw. Ang hangin ay tila naging mabigat. Pagkatapos, nangyari ang unang pagbabago. Ang paraan ng pagtingin ni Elena sa kanya ay nagbago. Ito ay panayad. Halos hindi mapansin. Ngunit para kay Victor, ito ay malinaw. May isang uri ng paglambot sa kanyang mga mata. May isang uri ng init na dati ay wala. Hindi nagsalita si Elena agad. Tumayo lamang ito roon, tila may nararamdamang hindi maipaliwanag. At pagkatapos, ngumiti ito. Hindi tulad ng mga naunang ngiti. Ang ngiting iyon ay may lalim.
may kahulugan. May simula ng isang damdaming hindi kailanman kusang isinilang. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Victor ang isang bagay na hindi pa niya kailanman naranasan. Tagumpay. Ngunit kasabay ng tagumpay na iyon, may isang tahimik na bahagi sa kanyang dibdib, ang tila umurong. Isang bahagi na nakakaalam. Isang bahagi na nakasaksi. Isang bahagi na nakakaunawa na ang sandaling iyon ay hindi bunga ng tadhana, kundi bunga ng kanyang pagpili. Sa mga sumunod na araw, naging mas madalas ang pagbisita ni Elena sa tindahan. Mas tumatagal ang kanyang pananatili. Mas nagiging malambing ang kanyang tinig. Mas nagiging malapit ang kanyang presensya. Sa bawat sandali, nararamdaman ni Victor ang paglapit ng kanyang pinapangarap na mundo. Ngunit kasabay ng paglapit na iyon, may isang bagay na unti-unting nagbabago, hindi lamang kay Elena, kundi sa kanya rin. Ang lalaking dati nagdadalawang isip ay unti-unting nawawala. At ang lalaking ngayon ay may hawak na kapangyarihan ay unti-unting natutong yakapin ang dilim na kaakibat nito. Ang pagbabago ay hindi dumating ng biglaan. Ito ay dahan-dahang lumago, tulad ng isang binhing itinanim sa lupa at inalagaan ng panahon. Sa bawat araw na lumilipas, mas naging malinaw ang epekto ng gayuma kay Elena. Mas madalas na siyang naroon sa tindahan ni Victor. Mas madalas na siyang ngumiti. Mas madalas na siyang tumingin sa kanya na tila siya ang sentro ng kanyang mundo. Sa una, ang mga pagbisita ni Elena ay may dahilan. Bumibili ng halamang gamot, nagtatanong tungkol sa mga lunas, o simpleng naghahanap ng katahimikan. Ngunit kalaunan, ang mga dahilan ay naging hindi na mahalaga. Dumarating siya kahit walang kailangan. Nananatili siya kahit walang sinasabi. At si Victor, na matagal nang naghintay ng ganitong sandali, ay hindi na nagtanong kung bakit. Sa tuwing nararamdaman niya ang presensya ni Elena, may kakaibang kasiyahan na bumabalot sa kanya. Ito ang uri ng kasiyahan na matagal niyang ipinagkait sa sarili. Ang pakiramdam na siya ay pinipili, na siya ay mahalaga. Ngunit kasabay ng kasiyahang iyon, may isang katahimikan na hindi niya maipaliwanag. May mga sandaling napapansin niyang ang paraan ng pagtingin ni Elena ay tila walang alinlangan. Ang lalim ng damdamin nito ay tila walang pinagmulan, tila biglang isinilang ng walang kasaysayan. Hindi ito tulad ng pag-ibig na kanyang naisip noon. Ito ay mas mabilis, mas matindi, mas perpekto. At iyon ang dahilan kung bakit ito nakakatakot. Isang hapon habang sila ay magkasamang nakaupo sa loob ng tindahan, napansin ni Victor ang katahimikan ni Elena. Hindi ito nagsasalita, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa kanya. May isang uri ng paghanga roon na tila walang hangganan. At sa unang pagkakataon, si Victor ay nakaramdam ng kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Hindi ito pagsisisi. Hindi pa. Ito ay isang uri ng pagkilala. Pagkilala na ang damdaming iyon ay hindi niya pinaghirapan. Hindi niya pinaghintayan. Ito ay kanyang kinuha. Sa kabila ng lahat, hindi niya ito pinigilan. Sa halip, hinayaan niyang lumalim ang lahat. Sa mga sumunod na linggo, nagsimula nang mapansin ng baryo ang kanilang pagiging malapit. Ang mga tingin ng mga tao ay puno ng pagtataka, ngunit walang nagsalita ng hayagan. Ang lalaking dati hindi napapansin ay ngayon ay kasama ng babaeng matagal nang hinahangaan ng marami. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalong naging malinaw ang pagbabagong iyon. Ngunit kasabay ng pagbabagong iyon, may mga bagay na hindi inaasahan si Victor. May mga sandaling si Elena ay tila nawawala sa sarili. May mga sandaling ang kanyang mga mata ay tila may hinahanap na hindi niya maunawaan. At may mga sandaling siya ay tahimik, tila may bahagi ng kanyang pagkatao na hindi maabot. Sa tuwing mangyayari iyon, nararamdaman ni Victor ang isang uri ng takot. Hindi takot na mawala si Elena, kundi takot na maunawaan niya ang katotohanan. Isang gabi, habang nag-iisa sa loob ng tindahan, muli niyang kinuha ang botelya. Ang gintong likido ay mas mababa na kaysa dati. Hindi niya napansin kung gaano karami ang kanyang nagamit. Tahimik niya itong pinagmamasdan at sa pagkakataong iyon, may isang tanong na lumitaw sa kanyang isip. Ano ang kapalit? Ang mga salita ng kanyang lola ay muling bumalik sa kanyang alaala. Ang bawat puso na iyong kukunin ay may kapalit.
Sa kabila ng lahat ng kanyang natamo, hindi pa niya nararamdaman ang kapalit na iyon. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang dibdib, may isang pakiramdam na nagsasabing ito ay darating. Hindi niya alam kung kailan. Hindi niya alam kung paano. Ngunit alam niyang hindi ito maiiwasan. Sa labas, ang gabi ay tahimik. Ang hangin ay malamig. Sa loob ng lumang tindahan, si Victor ay nakaupo sa dilim, hawak ang mahiwagang gayuma, ang bagay na nagbigay sa kanya ng lahat ng kanyang ninanais. At marahil ang bagay na unti-unti ring kukuha ng higit pa sa kaya niyang ibigay. Habang lumalalim ang ugnayan ni Victor at Elena, unti-unti ring lumalalim ang katahimikan sa loob ni Victor. Ang mga araw na dati puno ng pananabik ay nagsimulang magkaroon ng mga sandaling hindi niya maipaliwanag. Hindi ito agad napansin ng iba. Sa paningin ng baryo, siya ay isang lalaking sa wakas ay natagpuan ng pag-ibig. Ngunit sa likod ng imahe na iyon, may isang katotohanan siya lamang ang nakakalam. May mga gabi na hindi siya makatulog. Hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa katahimikan. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, naaalala niya ang sandaling ibinuhos niya ang unang patak ng gayuma sa tiyan ni Elena. Naalala niya ang eksaktong galaw ng kanyang kamay, ang eksaktong sandali kung kailan binago niya ang landas ng isang pusong hindi niya pag-aari. At sa tuwing babalik ang alaala na iyon, may isang bahagi ng kanyang pagkatao ang tila lumalayo sa kanya. Ngunit sa bawat umaga, sa tuwing makikita niya si Elena na nakangiti sa kanya, ang pagdududa ay pansamantalang nawawala. Ang kanyang presensya ay naging bahagi na ng araw ni Victor. Madalas itong dumating ng walang paanyaya. Dala ang kanyang payapang aura at ang kanyang tahimik na paghanga. Ang kanyang mga mata ay laging naghahanap kay Victor at ang kanyang mga salita ay laging may lambing na hindi niya kailanman narinig noon. Ngunit kasabay ng lahat ng iyon, may isang bagay na nagsimulang magbago kay Elena. May mga sandaling siya ay tila nagiging malayo kahit naroon lamang siya sa harap ni Victor. May mga sandaling siya ay napapahinto sa kalagitnaan ng kanyang sasabihin. Tila may hinahanap sa kanyang isip na hindi niya maabot. Isang hapon, habang sila ay naglalakad sa gilid ng palayan, biglang huminto si Elena. Hindi siya nagsalita agad. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo, tila may sinusundan na alaala na hindi malinaw. Tinanong niya si Victor kung bakit pakiramdam niya ay may mga bagay siyang nakalimutan. Ang tanong na iyon ay tumagos sa dibdib ni Victor. Hindi siya agad nakasagot. Sa halip, ngumiti lamang siya at sinabing marahil ay pagod lamang ito. Tinanggap iyon ni Elena ng walang pag-aalinlangan. At iyon ang mas lalong nagpabigat sa kanyang konsensya. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Victor ang isa pang pagbabago. Ang mundo sa paligid niya ay tila naging mas tahimik. Hindi lamang ang baryo kundi ang kanyang sariling damdamin. Ang mga bagay na dati nagbibigay sa kanya ng saya ay tila unti-unting nawawalan ng kulay. Ang kanyang mga ngiti ay naging mas bihira at ang kanyang mga gabi ay naging mas mahaba. Sa kabila ng pagkakaroon niya ng lahat ng kanyang ninanais, may isang uri ng kawalan na unti-unting lumalawak sa loob niya. Isang gabi, habang siya ay nakaupo sa loob ng tindahan, may narinig siyang mahinang kaluskos mula sa likod ng silid. Agad siyang tumayo at lumapit. Ngunit walang tao. Ang mga estante ay nasa kanilang dating ayos. Ang mga botelya ay tahimik. Ngunit may isang bagay na kakaiba. Ang hangin ay tila mas malamig. Ang katahimikan ay tila mas mabigat. Bumalik siya sa mesa kung saan nakalagay ang botelya ng gayuma. Sa sandaling iyon, napansin niya na ang likido sa loob ay mas kumikislap kaysa dati. Tila may sariling pulso. Tila may sariling buhay. Naramdaman niya ang kakaibang panginginig sa kanyang kamay. Hindi ito takot. Ito ay pagkilala. Pagkilala na ang bagay na hawak niya ay hindi lamang simpleng likido. Ito ay isang puwersang hindi niya lubos na nauunawaan. At marahil, isang puwersang hindi niya lubos na makokontrol. Sa gabing iyon, muling bumalik sa kanyang isip ang mukha ng kanyang lola. Ang paraan ng pagtingin nito sa kanya noon, hindi puno ng galit, kundi puno ng babala. Ngayon, nagsisimula na niyang maunawaan kung bakit. Ang kapalit ay hindi laging dumarating ng biglaan. Minsan, ito ay dumarating ng dahan-dahan. Tahimik, hindi napapansin. Hanggang sa isang araw, ito ay tuluyan ng naroon.
Sa kauna-unahang pagkakataon mula nang gamitin niya ang gayuma, si Victor ay nagsimulang magtanong sa sarili kung hanggang saan ang kaya niyang isakripisyo para sa pag-ibig na siya mismo ang lumikha. Ang pagbabago ay hindi lamang nakikita, ito ay nararamdaman. Sa bawat araw na lumilipas, si Victor ay lalong nagiging tahimik. Ang mga sandaling dati nagbibigay sa kanya ng kasiyahan ay hindi na ganoon kabigat sa kanyang damdamin. Ang presensya ni Elena na dati nagbibigay sa kanya ng init ay ngayon ay may kasamang kakaibang lamig na hindi niya maipaliwanag. Hindi dahil nagbago si Elena, kundi dahil nagsisimula ng magbago ang kanyang pagtingin sa lahat ng bagay. Isang umaga, dumating si Elena sa tindahan ng mas maaga kaysa karaniwan. Ang kanyang mukha ay hindi tulad ng dati. May bakas ng pagkalito sa kanyang mga mata at ang kanyang mga hakbang ay tila nag-aalangan. Hindi siya agad nagsalita. Tumayo lamang siya sa gitna ng tindahan, tila may hinahanap na hindi niya maipangalan. Lumapit si Victor. Tinanong niya kung may problema. Tumango si Elena, ngunit ang kanyang mga salita ay hindi agad lumabas. Maya-maya sinabi nito na may mga sandaling hindi niya maintindihan ang sarili niyang nararamdaman. May mga sandaling pakiramdam niya ay may isang bahagi ng kanyang puso na tila hindi kanya. Ang mga salitang iyon ay tila malamig na kamay na humawak sa dibdib ni Victor. Hindi siya kumilos. Hindi siya nagsalita. Sa halip, pinilit niyang panatilihing kalmado ang kanyang mukha. Sinabi niyang normal lamang iyon. Sinabi niyang ang damdamin ay minsan mahirap unawain. Tinanggap iyon ni Elena, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling puno ng tanong. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Victor ang isang bagay na matagal niyang tinatakasan. Takot. Hindi takot na mawala si Elena, kundi takot na ang katotohanan ay unti-unting lumalapit. Sa mga sumunod na araw, naging mas tahimik si Elena. Nananatili pa rin siyang malapit, ngunit may mga sandaling tila may distansya na hindi maipaliwanag. Ang kanyang mga ngiti ay hindi na kasing gaan, at ang kanyang mga titig ay tila may hinahanap na kasagutan. Napansin din ni Victor ang pagbabago sa kanyang sarili. May mga alaala na tila lumalabo. May mga detalye ng kanyang nakaraan na hindi na niya agad maalala. Mga simpleng bagay, mga mukha, mga petsa, mga sandali. Sa una inisip niyang ito ay bunga lamang ng pagod. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isip, alam niyang may iba pang dahilan. Isang gabi, habang hawak niya ang botelya, napansin niya ang kakaibang bagay. Ang kanyang reflection sa salamin ay tila hindi malinaw. Hindi ito pisikal na pagbabago. Ito ay isang pakiramdam. Isang pakiramdam na tila may bahagi ng kanyang sarili na unti-unting nawawala. Naalala niya ang babala ng kanyang lola. Ang bawat puso na iyong kukunin ay may kapalit. Ngayon, nagsisimula na niyang maramdaman ang kahulugan nito. Hindi ito isang bagay na kukunin ng minsanan. Ito ay isang bagay na kukunin ng paunti-unti. Isang alaala. Isang damdamin. Isang bahagi ng kanyang pagkatao. Sa labas, ang hangin ay dumaan sa pagitan ng mga puno, nagdadala ng malamig na simoy na tila may dalang bulong. At sa loob ng lumang tindahan, si Victor ay nakaupo sa harap ng botelya, unti-unting nauunawaan na ang kapangyarihang kanyang niyakap ay hindi lamang nagbibigay. Ito rin ay kumukuha. At ang pinakamasakit na bahagi ng kapalit ay hindi ang pagkawala ng iba, kundi ang unti-unting pagkawala ng kanyang sarili. Ang pagkawala ay hindi laging maingay. Minsan, ito ay dumarating ng tahimik, halos hindi napapansin, hanggang sa isang araw, ang isang bagay na dati malinaw ay tuluyan ng nagiging anino. Ito ang nagsimulang maramdaman ni Victor. Sa una, ito ay maliliit na bagay lamang. May mga sandaling hindi niya maalala kung saan niya inilagay ang isang gamit. May mga pagkakataong kailangan niyang pag-isipan ng mabuti ang isang alaala na dati madali niyang maabot. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, ang mga sandaling iyon ay naging mas madalas. Isang umaga, habang inaayos niya ang mga estante ng tindahan, napahinto siya. May isang lumang kahon na nakalagay sa sulok. Alam niyang matagal na itong naroon. Alam niyang may kahalagahan ito. Ngunit hindi niya maalala kung bakit. Tumayo siya roon, nakatitig sa kahon, pilit hinahanap ang alaala na tila nagtatago sa kanyang isip. Ngunit walang dumating. Ang kawalan ng kasagutan ay nagdulot ng kakaibang lamig sa kanyang dibdib.
Hindi ito takot. Ito ay pagkilala. Pagkilala na ang pagkawala ay nagsimula na. Sa mga sumunod na araw, napansin niya ang isa pang pagbabago. May mga sandaling hindi niya maramdaman ang dating lalim ng kanyang damdamin. Kapag kasama niya si Elena, alam niyang siya ay masaya. Ngunit ang saya na iyon ay tila mababaw. Tila may isang bahagi ng kanyang puso na hindi na tumutugon tulad ng dati. Ito ang kapalit. Hindi ito dumating bilang parusa. Ito ay dumating bilang unti-unting pagbura. Isang hapon, habang sila ay magkasamang nakaupo sa ilalim ng punong mangga, napansin niya ang katahimikan ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kanya, ngunit may kakaibang lungkot na hindi niya maipaliwanag. Tinanong siya ni Elena kung naaalala pa ba niya ang unang pagkakataon na sila ay tunay na nag-usap. Ang tanong ay tila simple. Ngunit para kay Victor, ito ay naging isang bangin. Pinilit niyang alalahanin. Pinilit niyang hanapin ang sandaling iyon. Ngunit ang kanyang isip ay nanatiling tahimik. May isang bahagi sa kanya na alam ang sagot. Ngunit ang bahaging iyon ay tila nakatago sa likod ng isang makapal na ulap. Sa halip na sumagot ng totoo, ngumiti lamang siya. At sa sandaling iyon, naramdaman niya ang unang tunay na takot. Hindi dahil sa maaaring mawala si Elena, kundi dahil sa maaaring mawala ang kanyang kakayahang maalala kung bakit niya ito minahal. Sa gabing iyon, bumalik siya sa tindahan. Ang botelya ay naroon pa rin. Ang gintong likido ay mas kaunti na ngayon. Tahimik niya itong pinagmamasdan, at sa unang pagkakataon, hindi niya naramdaman ang kapangyarihan nito. Ang naramdaman niya ay ang bigat ng kanyang pagpili. Ang bawat patak na ginamit niya ay hindi lamang nagbago ng damdamin ng iba. Ito rin ay nagbago sa kanya. Unti-unti, hindi mapipigilan, hindi na mababawi. Sa loob ng katahimikan ng gabi, may isang tanong na lumitaw sa kanyang isip. Kung ang kapalit ng pag-ibig ay ang pagkawala ng sarili, ang pag-ibig bang iyon ay tunay na nagkakahalaga? At sa unang pagkakataon mula nang matagpuan niya ang gayuma, si Victor ay hindi na sigurado sa sagot. Ang gabi ay mas tahimik kaysa karaniwan. Ang lumang tindahan ay tila mas malamig. At ang mga anino sa mga dingding ay tila mas mahaba. Si Victor ay nakaupo sa harap ng mesa, hawak ang botelyang salamin na minsang nagbigay sa kanya ng lahat ng kanyang ninanais. Ngayon ito ay tila isang salamin ng kanyang sariling pagkatao, unti-unting nauubos. Ang gintong likido sa loob ay kakaunti na lamang. At sa kaibuturan ng kanyang dibdib, alam niyang ganoon din siya. Hindi na niya maalala ang ilang bagay tungkol sa kanyang sarili. May mga alaala ng kanyang pagkabata na tila naging malabo. Ang mukha ng kanyang lola, na dati malinaw sa kanyang isip, ay ngayon ay parang isang panaginip na unti-unting naglalaho sa liwanag ng umaga. Pinikit niya ang kanyang mga mata, pilit hinahanap ang boses nito. Ngunit ang tanging natira ay ang pakiramdam ng babala. Hindi ang mga salita, hindi ang tinig, kundi ang pakiramdam lamang na minsan siyang binalaan. Sa labas, ang hangin ay dumaan sa pagitan ng mga puno at ang tunog nito ay tila may dalang paalala. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Victor ang isang katotohanan na matagal niyang tinanggihan. Ang gayuma ay hindi lamang kumukuha ng alaala. Ito ay kumukuha ng kakayahang makaramdam. Sa bawat pusong kanyang binago, may bahagi ng kanyang puso ang tumigil sa pagtibok ng buo. Sa bawat damdaming kanyang kinontrol, may bahagi ng kanyang pagkatao ang naging hungkag. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Sa malayo, nakita niya ang bahay ni Elena. May ilaw sa loob, tanda ng kanyang presensya. Alam niyang kung gugustuhin niya, maaari pa niyang palalimin ang damdamin nito. Maaari pa niyang gamitin ang natitirang gayuma upang siguruhin si Elena ay mananatiling kanya magpakailanman. Ngunit sa sandaling iyon, may isang tanong na mas mabigat kaysa sa kanyang pagnanais. Kung gagawin niya iyon, ano pa ang matitira sa kanya? Hindi niya alam kung kailan nagsimula ang kanyang pagkawala. Hindi niya alam kung gaano karami ang nawala. Ngunit alam niyang ang bawat patak ay may katumbas. At ngayon, hawak niya ang huling natitira. Bumalik siya sa mesa at muling tiningnan ang botelya. Ang gintong likido ay kumikislap pa rin, tila walang pakialam sa kapalit na iniwan nito. Ito ang huling pagkakataon, ang huling desisyon, ang huling patik na maaaring magtakda ng kanyang kapalaran.
Sa katahimikan ng sandaling iyon, si Victor ay nanatiling nakatayo, hawak ang kapangyarihang minsang nagbigay sa kanya ng pag-ibig, at unti-unting kumuha ng kanyang pagkatao. At sa unang pagkakataon mula nang matagpuan niya ang mahiwagang gayuma, si Victor ay hindi na sigurado kung ang puso na kanyang pinaglaban ay kanya pa bang tunay.